Abala sa paglilinis ng kanilang bakuran si Nanay Norma. Kada umaga, itinatapon niya ang mga naiipong tubig sa kanyang mga halaman. Pinangangambahan kasi niya ang sakit na dengue. Huwag mag-stock ng tubig. Tsaka yung mga halaman, kaya nga nililinis-linis para yung mga tubig hindi stagnant dyan. Si Nanay Erlinda naman, dahil madalas magbaha sa kanilang paligid, doble ingat sila sa sakit na leptospirosis. Dapat mapaakyat yung mga gata para malinisan. Tuwing hapon pagka nag 4 o'clock na kasi marami nang nangangagat na labok eh. Ilan lamang ang mga ito sa wild diseases na binabantayan ngayong tag-ulan ng DOH. Ang wild disease ay ang mga sakit kagaya ng water and foodborne, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. We have to remember that small actions like yung sinabi ko kanina, magpabakuna ng kumpleto, washing our hands, cleaning our surroundings. Sa tala ng DOH Cordillera, umabot na sa 263 cases ng hand, mouth, and food diseases mula Enero hanggang Mayo. 3,271 naman ang kaso ng naitala sa influenza-like illnesses. Umabot naman sa 56 cases ang kaso sa Cordillera ng leptospirosis mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. At pumalo na sa 1,481 ang kaso ng dengue sa rehiyon. Sa Baguio City mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa 196 na kaso ang naitala kung saan 13 barangay ang apektado. At nangunguna dito ang Barangay Irisan. Hindi lamang sa Baguio City binabantayan ang wild diseases, kundi nagpapaalala rin ng DOH sa publiko para makaiwas sa anumang sakit. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number 1 sa DOH hospital, basic accommodation. Para iwas dengue, dapat din tandaan ang 4Ts: taob, taktak, tuyo at takip. Bukod sa ibayong pag-iingat, dapat daw ay panatilihin ng bawat isa ang malusog na pangangatawan at resistensya. Angel Arquero para sa Nation on the Move.